Binigyang diin ng ilang grupo mula sa pribado at pampublikong sektor na malaki ang may tutulong sa ekonomiya kapag pinayagan na muli ng pamahalaan ang pagpapatuloy ng nasuspending reclamation project sa Manila Bay. Ngayong araw, muling umarangkada ang pagdinig ng House Ways and Means Committee ukol sa issue. At humarap dito ang mga opisyal mula sa DENR, Philippine Reclamation Authority, Manila at Pasay LGU at ilang kumpanya. Sa talakayan, isa sa mga naglatag ng benepisyo ng reclamation projects ang Pasay Government, kung saan iginiit nilang nasa 1 milyong trabaho agad ang mabubuo kapag ipinagpatuloy ang naudlot na proyekto sa kanilang lungsod. Ang mga kongresista naman, pinatitiyak munang ligtas at may sapat na dokumento mga proyekto bago nila irekomendang maibalik ito. Sa ngayon, nilinaw naman ng PRA na nananatiling suspendido ang reclamation projects. Taliwas sa akala ng ilan na balik operasyon na ito. The reported activities of dredging and reclamation are all contained pertains to the Bulacan Airport. Nakikita lang po kasi activity sa Manila Bay, but it's for the Bulacan Airport. But for the PRA approved projects, hindi po kasama. Hindi po. The DNR has already finalized the composition of the team that will conduct, who will be conducting the CIA. Actually, the assessment, Madam, is two-pronged. Number one, performance review of the compliance in the environmental laws, like for example, clean air, solid waste in the contract and the agreements. And the second phase will be a cumulative impact assessment that will really determine what appropriate strategies the government can undertake to preserve and restore Manila Bay.